Itong ating topic ng mga immigration program sa Canada ngayon sa ating video ay pwedeng gawing alternative nung mga dapat sana'y mag-a-apply as student pero maaring maapektuhan ng mga bagong rules sa international student ngayon. Kaya pwede ninyong i-consider ang mga programang ito. But this is also open sa lahat ng mga qualified na aplikante. Ito po ang mga PNP or Provincial Nominee No Job Offer programs sa Canada. Anong mga probinsya ba ang merong mga ganito na no job offer? At ano pang ibang mga requirements nila? Yan po ang ating topic ngayon, guys. Kaya stay tuned and don't forget to subscribe to my channel. Hello and welcome back! Sa Ate Manchi po ito muli. Another topic na naman tungkol sa Canada. Sa abot po ng aking kakayanan bilang isang ordinaryong Filipino-Canadian. And today guys, muli I'm inviting you to subscribe to my channel. Follow me sa aking Facebook page na Manchi's Philcan Life. And you can also join and be a member of this channel. Gusto kong pasalamatan ang ating mga channel members. Thank you kay Coach RM, Richel Dumalag, Chunga Ka, Adal Pasalon, Imelda Lial, kay Buang Manubag, Joy Axcar Cueva, Nani Emmy Vlog, Joan Canlas, Joy Alicando, Marjorie Ramos, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong support sa ating channel. At ngayon, let's go na sa ating topic. Naisip ko na magbigay ng counting option para sa ating mga nagbabalak na maging international students sa Canada. Dahil nga po sa bagong mga rules na ipinalabas na medyo mahirap na or maaaring hindi nyo na gusto dahil wala nang open work permit ang spouse, something like that. At lumiit yung tsansa, nabawasan ang bilang or mayroong limit, mayroong cap, yung mga ganung bagay. So, pwede rin ninyong applyan ang katulad ng mga existing programs na sa Canada. Katulad po ng mga Provincial Nominee Program na meron po kasing PNP na no job offer required, which is also good, no? At ang proseso ay hindi rin naman katagalan. Kaya, tingnan natin kung ito nga ba ay magiging okay para sa inyo. Sa PNP with no job offer, guys, ang mga basic na requirement dito ay para din yung mga requirements sa pag-apply as student. Katulad halimbawa po ng yung inyong education, no? Magkakaroon nga lang kayo ng Educational Credential Assessment or ECA. Tapos, magkakaroon kayo ng English test. Pero sa PNP, hindi po kataasan ang nare-require. From CLB 5, 6, mga ganyan, 7, ay pasok na sa PNP. Depende po sa programa at depende sa probinsya. At yung proof of funds. Ang proof of funds ng estudyante, alam naman nating tinaas na sa more than 20K. 20,635 na po, di ba? Samantalang sa express entry at saka sa iba pang immigration program na PR, ang proof of funds po ngayon sa isang tao ay 13,737. Mas mababa pa kumpara dun sa 20,000, di po ba? Kung dalawa kayo kasama ang spouse, 17,127. Pwede rin isama ang bata, may dagdag nga lang sa proof of funds, di po ba? So, kung proof of funds ang pag-uusapan, mas maliit pa itong proof of funds para sa PR program na kaagad, di po ba? Samantalang kung estudyante ka, dadaan ka muna sa pagiging student for a year or two bago ka tatrabaho ka muna, bago ka pumasok sa PR. This one is direct na po sa PR, di ba? So, think about it. And this is also open sa lahat ng mga qualified na aplikante from all over outside Canada. So, ano mga probinsya ba ang merong PNP without job offer? Meron po ang Alberta, meron po ang Ontario, ang Saskatchewan, ang Nova Scotia, ang PEI, Prince Edward Island, at meron din po ang Quebec. Yon. Ang mga probinsyang ito, meron lang kanya-kanya silang mga sistema, pero karamihan sa kanila po ay naka-anchor pa rin sa express entry. Yon. So, dapat mag-open ka ng express entry profile mo, which you know is already direkta na sa PR, di po ba? So, you have the feeling na I'm applying directly sa PR at hindi estudyante, di ba?
So, sa ating video ngayon guys, bibigay ko lang yung mga highlights ng bawat probinsya o ng programa sa bawat probinsya para magkaroon kayo ng ideya. So, kung ma-interest kayo doon, i-research na lang po ninyo ang iba pang mga detalyes sa probinsyang babanggitin ko. Unang-una na po ay ang Alberta. Ang Alberta po ay attached sa express entry ang kanilang PNP no job offer. Kailangan maka-score ka sa express entry ng at least 300 points. So therefore, mag-open ka ng express entry profile. And then, doon kukwentahin siyempre yung iyong age, yung iyong education, yung iyong work experience, etc. bago ka makakuha ng score. Alam naman natin mataas po ang cut-off ngayon sa regular express entry, more than 500 points. Pero dito sa PNP, for Alberta, kailangan mo lang ng at least 300 points o CRS points and above. Kung mas mataas, mas mabuti para maimbitahan ka ng Alberta. Requirement din po rito yung may experience kayo sa in-demand occupation ng Alberta. And plus point din daw kung meron kayong immediate family connection sa probinsya ng Alberta. Ang Ontario naman, ang province of Ontario guys, ay based din po sa express entry ang programang ito. Ang PNP Express Entry Human Capital Priority Stream ng Ontario. Mag-open ka rin ng iyong express entry profile at kailangan maka-score ka at least 400 points. No, yun po. Mas mataas sa Alberta requirement. So, you need at least 400 CRS point for Ontario para ikay makonsider nila. And kailangan mo rin mag-apply po ng expression of interest. Yun rin nga applyan sa panahon na nag-a-apply ka sa express entry. Okay? So you need an expression of interest sa Ontario PNP. Sa province of Saskatchewan, yan, isa pa. Ito po naman yung occupation in demand na provincial nominee ng Saskatchewan. Ito naman ay para sa mga aplikante na meron pong experience sa kanilang mga in-demand occupations. At kahit na walang job offer, ay pwede kang makapasok dito sa Saskatchewan PNP na ito. Dalawang categories po ang pwede nyong applyan sa Saskatchewan. One is the occupation in demand subcategory without job offer. At ang ikalawa yung express entry subcategory ng Saskatchewan PNP. So, meron kayong option dito. For more information, ililink ko po lahat ng mga links na ito sa ating description box. Pwedeng doon na lang ninyo i-search. Or you can go direct sa kanila mga provincial websites. Ang Nova Scotia Province naman, guys, ay meron pong Nova Scotia Labor Market Priorities Stream. No? Sa programang ito ng Nova Scotia, pipiliin po ang mga candidates mula din sa Federal Express Entry Pool. So mag-open din kayo ng inyong profile sa Express Entry. And then from there, pwede kayong pick upin ng Nova Scotia, papadalan kayo nila ng letter of interest at yung makaka-receive ng letter of interest ay siyang mag-a-apply na sa Nova Scotia program na ito na Labor Market Priorities Stream. Yon. And then alam nyo na kapag kayo ay nakapasa sa mga provincial programs na ito, saka naman kayo nila bibigyan ng nomination para sa PR program or sa Express Entry. Sa PEI, Prince Edward Island, meron po silang sarili nilang express entry system, no? And then mag-a-apply kayo sa kanilang express entry system. Nagkakaroon sila ng mga periodic draw na kung sino yung mataas ang score ay siya nilang pipiliin. Successful applicants will get 600 points, as you know, additional. Tapos saka kayo mag-a-apply na sa express entry na federal government. So plus 600 points din. Yun po yun. Sa probinsya naman ng Quebec ay maganda rin sapagkat karamihan po sa kanilang mga immigration programs ay no need for job offer. At isa na po itong binabanggit natin, ito po ang Quebec Skilled Worker Program. Kailangan nga lang ang inyong occupation ay nasa list of in-demand occupations ng Quebec. Dalawang steps ito guys sa Quebec. First, mag-a-apply kayo sa Quebec Selection Certificate o yung CSQ kung tawagin. Pag nakapasa kayo dito, mag-a-apply na kayo sa PR program ng federal government. Yun po ang gist ng Quebec PNP without job offer. So,
marami sa kanilang mga programa ng immigration ay no job offer. Sa mga PNP programs na ito guys, automatic na magkakaroon kayo ng 600 points sa inyong CRS score. Kaya kung dati ay 300 plus 600, that is 900 kaagad. Or kung Ontario, 400 kayo ang score plus 600, that is 1,000 points kaagad. Sure na kayo mai-invite sa kasunod na draw ng express entry, di ba? Isa po kasing mahirap sa mga immigration programs na ganito ay yung merong job offer. Yung maghahanap ka pa rin ng trabaho muna bago makapag-apply. Kaya I think yung no job offer is also good. Maganda na rin ito dahil hindi ka na maghahanap ng trabaho. Subalit, kapag ikaw ay walang job offer, kinakailangan mo ng full proof of funds. At gaya ng sinabi ko po sa inyo, ang proof of funds ngayon para sa skilled immigration ay 13,737 para sa single applicant. Kung kasama ang spouse ay 17,127 at kung may kasamang anak, it becomes 21,000 something plus and so on and so forth. Ang dahilan kung bakit nagiging easy itong mga provincial nominee program, lalo na kung nasa express entry, ay sapagkat meron kang additional points na 600, no? Kayang-kaya mong i-beat yung current po na cut-off score ngayon na mahigit 500 points. Kasi kung diretso ka sa express entry o na normal express entry, marami nagsasabing hindi nila maabot yung mahigit 500 points na CRS score. Kaya this will be an alternative para sa mga gusto sanang mag-estudyante, ayaw na ngayon mag-estudyante, at medyo mahirap ang requirements, or para sa iba pa na mga naghahanap po ng mas magandang-gandang paraan to enter Canada. And this one is direkta na po sa permanent residency. Sana nakapagbigay ako ng kaunting impormasyon sa inyo guys ngayong araw na ito sa ating video. Thank you very much for watching. At gusto kong imbitahan kayo na mag-subscribe sa ating channel kung nagugustuhan nyo ang ganitong klase ng mga topic about Canada para sa inyo pong kaalaman. At ganoon din, gusto ko kayong imbitahan to follow me sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life. You can also join and be a member of this channel. Salamat po sa ating mga channel members. Thank you kay Coach RM, Richel Dumalag, Chungak Ka, Adal Pasalon, Imelda Lial, kay Buang Manubag, Joy Axcar Cueva, Nani Emmy Vlog, Joan Canlas, Joy Alicando, Marjorie Ramos, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong support sa ating channel. Yun na muna guys, sa ating Menchie po ito from Toronto, Ontario, Canada, saying thank you and bye everybody. See you again.